Hi, magandang araw po ulit sa inyo ng Biyernes. Ngayon po ay magbibigay po ako ng extra free reading para sa inyong lahat, no? Yan. Bibigyan ko po kayo ng additional reading for today. This is my fourth reading for today para po sa inyong lahat. Yan. No? Ay, naku, ano ba to? May nahulog agad. Beginnings and fresh start. Malamang ang taong ito po ay nagsisimula ng bagong journey na or gustong magsimula ng bagong journey with you. Gusto niya pong magsimula kayo ng panibagong or nagpaplano po siyang magsimula kayo ng panibago. No, but the problem is nasa sayo yan kung gusto mo pa po or ayaw mo na, no? Wait I have to write the title po. Pasensya na po, wait kasi wala akong dito ng title. Kailangan po, no? Gusto niyang magsimula kayo ng, ayan. Gusto niyang bumalik at magsimula ulit. Pero, hindi niya alam paano at saan magsisimula. Okay. Sige, hindi ko na po ito 13-13 or ito 10-10. Gusto ko pong basahan kayo, no? Meron po silang, malamang sila po ay naghiwalay ni Chabelitang Palaka or sa ngayon po, sila po ay may pinagdadaanan na meron po silang pinagdadaanan na something, no? Malamang kaya niya iisip nito na gusto niyang bumalik sa'yo kasi hindi din sila okay, no? Hindi niya rin po alam paano at saan siya magsisimula kasi hindi niya rin po alam kung magiging okay pa ulit sila ni Chabelitang Palaka or hindi na, no? Pero ayoko po na gawin ka po niyang reserve. Okay, wala pa rin naman po siyang initiative na ginagawa, no? Pero naiisip niya na po, no? Naiisip pa lang po siya, naiisip pa lang po niya, rather, na gusto niya ulit magsimula. Kung hindi po maaayos yung sa kanila ni Chabelitang Palaka, ay might as well daw po na makipagbalikan na lang siya sa'yo or magsimula na lang kayo ng bago. Yan, no? Pero sa totoo lang, wala po siyang initiatives. Sa totoo lang po, no? To be honest with you po, no? Tsaka po, isa pa, iniisip niya rin po na sana daw ay hindi mo pa siya, sana ay hindi mo daw siya hindi ko mabanggit, ano, may humahad lang sa bibig ko. Hindi mo daw siya i-reject. Iniisip ko po yung right word, no? Hindi mo siya i-reject or tanggihan or gusto niya po sana na pag bumalik siya, hindi mo siya pahirapan. That's the right term. Oh my God, thank you, universe. Hirap na hirap po akong banggitin kung ano yung gusto kong banggitin na sana daw hindi mo siya pahirapan. Oh, wow, ang kapal, no? After everything, gusto niya ganun-ganun na lang siya makabalik sa'yo. Tapos, ginagawa ka pa niyang reserve dahil pagka hindi na sila magkakayos, gusto niya sa'yo bumalik. No, no? Huwag mo pong pakita sa kanya na ganun lang po ang dating mo or ganun ka lang po kabilis. Ganun ka lang po kabilis balikan or ganun ka lang kabilis suyuin, no? Paghirapan ka po niya. Kung gusto niya pong bumalik, supposedly dapat po paghirapan ka niya ng bongga. Kasi sa totoo lang po, no? Grabe yung pain na binigay niya sa'yo. Grabe po lahat ng dinanas mo dito. Tapos ganun-ganun lang. Parang gusto niya, kung gusto niya bumalik, game na. Hindi po ganun. Huwag ka pong papayag na maging ganon, ha? Huwag ka pong papayag.
missed chance and lost opportunity. Ang dami niya pong sinayang na binigay mong oras sa kanya. Ang dami niya pong inaksayang oras, no? Tapos ganun-ganun lang, gusto niya sa isang click babalik siya sa iyo. Huwag mo po siyang pabalikin ng ganun-ganun lang. And for some of you, sana nga po huwag mo nang pabalikin. For some of you po, may mga nagsisi naman talaga, pero gusto ko po, babalik siya sa iyo hindi dahil sa hindi sila okay, dahil mahal ka niya at na-realize niya na ikaw ang gusto niyang makasama. Yun po ang dapat na attitude dito, no? Somehow, immature pa rin po kasi siya when it comes to relationship, no? Napaka-immature pa rin po ng taong ito. No? Sa totoo lang po, ito po yung kaya ka na insecure at na-disappoint sa taong to because of his or her emotional immaturity. Now, bakit ang tingin niya sa'yo ay ganun kakabilis bumalik? Ganun kakabilis na pagka ginusto niya po ay okay na? No. No? Kasi po, inispoiled mo. No? Masyado po siyang nakampante na lahat binigay mo. Wala kang tinira, pati abundance, prosperity, security, lahat ng problema nito. Eh di wow, ikaw lahat. No? Ikaw lahat. And to be honest with you, no, sasabihin ko po sa'yo na kung sa totoo lang po, no, sa totoo lang naman din po, no, ang masasabi ko lang po sa'yo ay nagmahal ka lang naman. Hindi ka naman po tanga. Nagmahal ka lang po ng totoo, but sad to say, hindi po lahat ng tao ay deserving sa pagmamahal mo. You are good enough, no? Kung magmahal ka po talaga ay sobra-sobra, that's okay. Pero sana po next time, just be more careful, no? And magtira ka po sa sarili mo. Sa susunod na magmahal ka po, magtira ka po sa sarili mo. Why? Kasi kahit po sa ang relationship, kapag hindi mo naman po mahal yung sarili mo, to be honest with you, malalagot din po ikaw sa huli. Dahil aabusuhin ka lang din naman po. So in that way, hindi ka rin po magiging masaya. No? Kasi gusto ko pong ma-realize niya yung worth and value mo. Kasi pag binalikan mo po to agad-agad, sasabihin ko po sa iyo, hindi ka po niya siseryosohin ng bonggang-bongga. Yan, no? Nag-iisip po siya ngayon no? Paano po yung approach na gagawin niya sa iyo? Papakausap niya ba sa iyo yung mga kaibigan niya? Kunwari, mangangamusta ba sa iyo mga kaibigan niya o mga kamag-anak niya? No? Pero, sana po, no? Sana po, if I were you, huwag ka po agad sasagot kapag ka po halimbawa na tinawagan ka nito, yung kamag-anak niya o kaibigan niya, bigla ka pong minessage. Huwag ka po agad marupok ha, nasasagot ka kagad, hayaan mo yan, no? See, ayan, no? May kukontak po sa yung kaibigan niya, kakilala niyong pareho. Yan, oh. Huwag ka pong papayag, just like that, no? Just like that. Huwag po, please. Kasi po, ikaw din naman po yung magsasuffer, no? Magsasuffer ka po ng bongga dito kapag ganyan po, no? Yung nangyari. So, better yet, huwag mo po pong dalian ang buhay niya. Hirapan mo po ang buhay niya. Pahirapan mo po yung buhay niya kasi kailangan mo pong maturuan siya ng leksyon na hindi po anytime you are available, no? Alam niya po kasi na mahal mo siya at alam niya po na hindi mo siya matitiis. As a matter of fact, niraramdam ko po siya, very confident, no? There's fear, sadness, and loneliness siyang nararamdaman. Pero bukod dyan, pinapakita niya na confident siya kasi po nga, sabi ko nga po sa iyo, ito po ay naging kampante sa iyo.
Kaya ngayon po, he is just taking his time, enjoying his life. Kasi feeling niya po, one day, babalik siya sa'yo, at ayan, no? Babalik po siya sa'yo, at feeling niya, feeling niya po, ay tatanggapin mo lang siya just like that, no? So please po, no, wag ka maging marupok po, no? At ang feeling ko pa po, sa totoo lang, is talagang sinasabi ko po sa'yo na magkakaroon po ito ng style, no? Pwede nga po talaga kayong yan po, oh. Alam niyo po, sa totoo lang, to be honest with you po, no? Alam ko po na makakabalita kayo, maybe sa kamag-anak niya, maybe sa na alam niyo po yun, iisipin niya po na kaya-kaya kanyang maawa ka sa kanya. So please, wag na wag ka pong papayag, wag na wag ka pong na ganun ka lang po niya kadaling ganun ka lang po niya kadaling pabalikin, ganun ka lang po niya kadaling ganun ka lang po niya kadaling pabalikin, ganun ka lang po niya kadaling ma-win back. No, hindi po dapat ganun, no? To be honest, kailangan mo pong tiisin ang person na to, no? Kaya kung gusto niyang bumalik at magsimula ulit, hindi niya po alam kung paano at saan magsisimula, hihingi po yan ng tulong sa mga either kamag-anak, friends, no? Kaya please, wag na wag po, no? Paglabanan mo po, wag ka pong maging marupok at maging matatag ka po. Wag na wag ka pong babalik pagka or maging marupok na maging masaya. Turuan mo po ito ng lesson. And for some of you, I hope na kung alam mo po na sobrang gago to, wag mo na pong balikan. For some of you po, kung talagang nagsisisi ang person na to, then tingnan mo, bigyan mo ng test, no? Wag po agad-agad, no? Wag po agad-agad. So that's it, no? I'm worried lang po na baka maging marupok kayo, pero sana po wag ka po agad maging marupok, no? Medyo mabigat po yung reading ngayon kasi parang naano ko na yung gusto niya yung bumalik, magsimula ulit, pero hindi niya alam paano at saan, pero nag-iisip po siya ng strategy. Maybe your kamag-anak, his friends, your friends together, your mutual friends will reach out to you at sasabihin, huy, alam mo ba na ganyan, at maaawa ka naman. Okay? So, yun lang po, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa patuloy nyo pong pagsubaybay sa Lady Elena channel. Maraming salamat po, and I wish I can give you another one reading for tonight. Ang sipag ko po today para sa inyo kasi naka-leave po ako, so talagang minake sure ko po na mabibigyan ko kayo ng oras and time, oras na mabigyan ng free reading. Okay? So, for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Elena. Nandyan po yung official and legit FB account ko sa dulo ng video na to, where you can message me at asahan nyo po na sasagot po ako. Hindi man po agad-agad, but I promise to answer you back within the day or whenever it's possible, no? Maraming salamat po. And thank you so much. At sana po wag kayong mapapagod na manood at maghintay. Paki-ano niyo po yung bell, no, para po lagi kayong updated sa ating channel, no? Ayan, maraming salamat po talaga sa inyong lahat, no? God bless you everyone. Enjoy the rest of your Friday. Huwag kang malungkot. Stress-free lang po tayo dito. At life is short. Don't make it shorter. And let go and let God write your life and love story. Okay? Maraming salamat to all my Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Yan. Maraming salamat. God bless you all. And I'll try to give you another one kung kaya pa po later, I promise, but hindi pa ako magpa-promise, but I will try my best po, okay? So yun po, maraming salamat. God bless you, I love you all,
And I'll see you again soon. Bye!